Ang istoryang inyong mapakikinggan ay naglalaman ng mga salita at eksena na hindi dapat marinig ng mga bata. Ang gabay ng mas nakatatanda ay kailangan. Wow, ang saya mo ngayon ah. Anong meron? May magandang balita ba? Hulaan mo. Ano yung magandang balita na dala ko? Na-promote ka rin sa trabaho sa wakas. Hindi. Ano ba? Nagkabati kayo ng kapatid mo? Malapit na. Malapit na kayo magkabati? Aba, ayos yun. Hindi yun. Ano ka ba? I mean, malapit na yung sagot mo. Tungkol to kay Mia. Tungkol kay Mia? Napagalitan na naman ba siya? Kaya natutuwa ka? Malapit na. Diretsuhin mo na nga. Ano ba nangyari kay Mia? Para maging masaya ka ng ganyan. Si Mia kasi umalis na. At saka, alam mo, wala na siya sa bahay dahil naglayas. At hinayaan na siya ng mga magulang namin, which is dapat lang talaga yun sa kanya. Ano? Bakit naman umabot sa punto na naglaya siya? Masyado kasi siyang feeling eh. Akala niya, porkit siyang tunay na anak, magagawa niya yung lahat. Biruin mo pati yung pagbili ni mama sa akin ng bagong cellphone, issue sa kanya. Ayun, ang maldita kasi. Naiinggit ata siya sa akin, kasi lagi akong kinakampihan. Kaya, mabuti na lang talaga. At siya na yung kusang umalis. May ginawa ka, no? Ay, hindi ko naman nide-deny yun eh. Nagpanggap ako na sinaktan niya para makita yun ni Papa. So ayun, napagalitan siya ni Papa at naglayas. Ano ka ba naman? Bakit mo ginawa yun? Masama yung ginawa mo. Mamaya niyan, mapahama ka riyan. Sadyang may mga taong ipinanganak na may inggit sa kanilang katawan. Na kahit ibigay mo lahat ng kailangan niya, maghahangad pa rin ng sobra. At gustong makuha ang klase ng buhay ng taong kinaiinggitan niya. Imbis na nakatuon sa sariling buhay, ay mas nakatuon ang diwa at atensyon niya sa taong gusto niyang makuha kung anong meron sa kanya. Kagaya na lamang ni Agnes, kung anong meron sa kapatid niyang si Mia, na tunay na anak, gusto niya ay meron din siya. Nagpapakitang tao at nagpapaawa, nang sa ganon, makuha niya ang posisyon ng tunay na anak. Ngunit, ang sukdulang inggit na yon ay maaaring magdulot ng kapahamakan. Paano kaya mapagtatanto ng inggiterang ampon na may kanya-kanyang sariling buhay ang tao na dapat hindi kinaiinggitan? Nasaan na ba ang batang yun? Alas 9 na pero hindi pa rin siya umuwi. Alas 7 pa lang dapat nandito na siya sa bahay ah. Alas 6 ang labas niya sa trabaho eh. Oh, Agnes, mabuti at nandito ka na. Nakita mo ang kapatid mo dyan sa labas? Ano, nabili mo na ba yung kailangan mo sa trabaho? Opo. Nabili ko na ho yung mga gamit na kailangan ko sa trabaho. Hindi pa ho ba umuwi si Ate Mia? Akala ko kasi nandito na siya eh. Kanina kasi habang nakasakay ako sa jeep, nakita ko siya na lumabas na sa company nila. May kasama nga ho siyang lalaki na nakaakbay pa sa kanya. Lalaki? Kaakbay? Ano ba yan? Ang daldal ko talaga. Ay, nasabi ko tuloy. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Agnes? Nako. Huwag niyo sabihin sa kanya na sinabi ko sa inyo nakita ko pa. Kasi baka awayin na naman ho ko noon. Ayoko naman po na nag-aaway kami kasi wala naman ho akong karapatan. Anong walang karapatan? Saka, wag mo maisip-isip na ibang tao ka pa rin sa pamilya natin. Itinuring ka na namin na anak ng mama mo. Kaya kung ano man na nakikita mo sa kapatid mo, lalo na kung hindi ka aya-aya, isumbong mo sa amin, ha? Para naman sa kapakanan nyo itong ginagawa namin pagdidisiplina. Nasa tamang edad na ho siya. Hindi ho ba? Hindi po ba siya pwede na magkaroon ng boyfriend? Alam mo ang sagot dyan, Agnes. Pwede kayong magkanobyo, pero kailangan maayos ang pag-akyat nila ng ligaw. Kaya ikaw, huwag kang gagaya sa ate mo. Naintindihan mo? Oo pa. Pagdating talaga ng batang yan, malilintigan talaga siya sa akin. Ang tigas ng ulo eh. Hindi ko alam kung saan siya nagmana. Pag ito nalaman ng mama nyo pag uwi niya galing sa pagbabakasyon sa abroad, tiyak na magagalit na naman yon. Mas mabuti ho na huwag niyo nang sabihin kay Mama.
Baka mag-alala lang ho yun dun sa abroad. Minsan na nga lang ho siya mag-enjoy kasama si Tia. Pag-aalalahanin pa natin. Mabuti ka pa, inaalala mo kami ng mama mo. Sana maisip din yun ni Mia. Lagi na lang kasi niyang pinapasakit ang ulo namin eh. Sige ho. Ipapasok ko na muna ho itong ipinamili ko. Ang hirap ho kasi dyan pa. Hindi niyo tinuturuan ng leksyon si ate. Kaya yan, baliwala lang sa kanya yung mga pangaral niyo. Sige ho, ipapasok na ho muna ako pa. O sige, hihintayin ko muna rito ang magaling mong kapatid. Iniwan na ni Agnes ang kanyang ama sa sala. Nang malagpasan niya ito, napangisi pa siya. Natutuwa kasi siyang nagagalit ang kanyang ama sa kapatid niyang si Mia. Naiinis siya rito dahil kahit anong pagsuway ng tunay na anak ng kanyang mga magulang ay hindi pa rin ito pinalalayas. Pero umaasa pa rin si Agnes na mapapaalis si Mia sa buhay nila upang siya na ang maging tanging anak at maibigay sa kanya ang lahat ng mana. Kahit na ibibigay naman ng mga ito ang lahat ng kanyang kailangan, pakiramdam pa rin niya ay mas lamang ang ibinibigay nila sa tunay na anak. Parang may pahiwatig pa rin na isa lamang siyang ampon, kaya naiinggit siya sa kanyang kapatid. Pagkapasok sa kwarto, inilapag niya ang dalang paper bag at pabagsak na inihiga ang katawan sa malambot na kama. Buti nga sa kanya. Deserve niya mapagalitan ng bonggang-bongga. Akala niya, porkit siyang tunay na anak, magagawa niya lahat ng gusto niya. Mabuti na lang nakita ko siyang may kaakbay na lalaki kanina. Ay, tingnan ko lang kung makakapagpaliwanag pa siya kay Papa. Na-excite tuloy ako sa mangyayari mamaya pag uwi niya. Ay, teka, mukhang dumating na yata si Mia. Narinig ko may bumukas ng pinto. Makasilip nga. Dahan-dahang binuksan ni Agnes ang pinto ng kanyang silid upang makita at marinig kung paano pagalitan ng kanilang ama si Mia. Naririnig na niyang tinatanong ng kanilang ama si Mia, ngunit walang naging sagot ang kapatid. Nakita ni Agnes, nalalagpasan na sana ni Mia ang kanilang ama, ngunit mahigpit na hinawakan ni Rodolfo ang braso nito na halata ang galit sa mukha. Tinatanong kita, saan ka ba galing? Bakit ngayon ka lang dumating ha? Papa naman, 9:00 pa lang. Saka hindi na ako bata para magkaroon pa ng curfew. Nagtatrabaho na nga ako bilang call center agent. Pero kung pagalitan niyo ako, para akong teenager. Kesa bata ka o hindi, pero babae ka. Dalaga ka na, Mia. Maraming masasamang loob sa panahon ngayon. Pa, alam ko na ho ang mapanganib sa hindi. Marami pa namang sasakyan sa labas eh. May mga tao sa labas at higit sa lahat, hindi ako dumadaan sa mga iskinita kung saan walang makakakita sa akin. Kaya pwede ba, tigilan nyo na yung paninermo nyo sa akin? Pagod ho ako. Saan ka pagod? Sa pagsama sa lalaking hindi mo pa naipapakilala sa akin? Ha? Anong lalaki? Yung lalaking nakaakbay sa'yo nung lumabas kayo sa kumpanya nyo. Huwag niyong sabihing pumunta kayo sa trabaho ko para manmanan ako. Ay, hindi na yan mahalaga. Ang gusto ko lang malaman kung sino ang lalaking nakaakbay sa'yo. Boyfriend mo ba siya? Para akbayan ka ng ganun-ganun lang? Tandaan mo ha, conservative ang pamilyang to. Kaya huwag ka magpapakita ng kalaswaan sa kalsada. My God! Papa, kagaya ng sabi ko, hindi na ako bata. 24 na ako, kaya may boyfriend man ako o wala, nasa hustong edad na ho ako. For sure, ang magaling yung ampo na naman ang nagsumbong na may kasama akong lalaki. Huwag mo idamay si Agnes dito. Mas mabuti pa nga siya eh. Lagi siya nakikinig sa amin. Ni minsan, hindi pa niya pinasakit ang ulo namin. Eh ikaw, naturingan ka pa naman na mismong galing sa amin ng mama mo, pero ang tigas ng ulo mo. Pasalamat ka nga, pinagtanggol ka pa ni Agnes kanina. Eh di salamat ho sa kanya. Siya na lang po ang maging anak nyo. Mia, bumalik ka rito! Tinatalikuran mo na ako ngayon? Hindi pa tayo tapos mag-usap! Magsama-sama ho kayong lahat! Kasama yung ampo na yan! Pumasok sa kwarto si Mia at pabalibag na isinara ang pinto dahil sa sama ng loob. Naiwan sa sala ang kanyang ama na galit na galit. Napaupo na lang si Rodolfo sa sopa at napahilamo sa kanyang mukha. Lumapit naman si Agnes at umaktong nag-aalala para pagaanin ang loob ng papa niya. Sorry ho. Oh, bakit ka nagsusorry anak?
Kasi ako po yung dahilan kung bakit nagalit si Ate Mia. Kung hindi ko sana binanggit yung boyfriend niya kanina, baka hindi na nadagdagan yung galit niya. Wag mo nang sisihin ang sarili mo. Kung may dapat sisihin dito, dapat ako yun. Ano? Bakit naman ho kayo? Wala ho kayong kasalanan. Kung hindi ko siya pinagalitan kaagad at tinanong na lang siya ng maayos, baka hindi kami nagtalo. Pakiramdam ko, ang sama akong ama eh. Ay, nako, ano ba yan? Dapat kasi yung sisihin niya yung magaling niyang anak. Ay, nako, nakakainis naman oh. Mukhang palalagpasin na naman niya to kahit may malalang kasalanan yung babaeng yon. Dapat nga dyan pinapalayas eh. Pa, huwag niyo naman pong sinasabi yan oh. Kahit kailan ho, hindi ho kayo masamang ama. Kayo nga po sa totoo lang, yun the best daddy in the world. Salamat anak, palagi mo na lang pinapagaan ang loob ko. Ang swerte namin sa'yo ng mama mo. Kung hindi ka lang siguro dumating, baka nahimatay na ako rito sa sama ng loob sa kapatid mo. Pa, baka marinig ho kayo ni ate. Mamaya niyan, magrebelde na naman siya. Sabihin na naman niya na kinakampihan niyo na naman ho ko. Wala akong kinakampihan sa inyo. Pareho ko kayong anak. Natural na pagalitan ko siya kasi may ginawa siyang mali eh. Ikaw naman, masunurin kang anak. Salamat pa. Niyakap ni Agnes ang kanyang ama. Sakto namang lumabas si Mia sa kanyang kwarto. Pumapalakpak ito habang pinapanood si Agnes at ang kanilang ama. Nakangisi pa ito na wari ng iinsulto. Wow! Nakaka-touch naman. So, ikaw pala ang nagsabi kay Papa na may boyfriend na ako? Kahit kailan talaga, sip-sip ka rin ano? Ate, hindi ko naman intensyon na makita yun eh. Mia, wag mo siyang sisihin. Sinabi lang niya kung anong nakita niya. Huwag sisihin. Kung ano-ano na lang ang nire-report niya sa inyo. Hindi man lang niya kinonfirm kung sino ba yung lalaking kasama ko kanina. Boyfriend ko kaagad ang report niya. Ang galing gumawa ng kwento ah. Hindi ko naman sinabi na boyfriend mo siya. Anong hindi? Narinig ko sinabi mo. Kung hindi mo sana binanggit yung boyfriend ko kanina. Mia, tama na yan. Hindi naman importante kung siya nagsabi o hindi. Kahit sino naman iisipin na boyfriend mo yun. Kasi nakita kang nagpapaakbay sa lalaki. Wala ka bang delikadesa? Sige, ipagtanggol niyo pa si Agnes. Wala naman po mali siya kahit nakaakbay sa akin si Alex eh. Kasi baklaho yun. Baklaho. May boyfriend nga po yun eh. Hindi kami talo nun. Ano Agnes? Magde-deliver ka pa ba ng fake news? Sorry ate Hindi ko sinasadya. Hindi ko na uulitin. Hindi mo kailangang humingi ng pasensya sa ate mo, Agnes. Mia, kay lalaki o bakla ang kaibigan mo, lalaki pa rin yan. Nahuhumaling pa rin niya sa babae. Marami rin nagpapanggap na bakla para lang makachancing. Grabe! Naging makitid na ho talaga ang utak niyo, Papa. Para lang maipagtanggol niyo ang ampon na to. Kaya ganyan na kayo magsalita. Bahala na nga ho kayo dyan. Ate, sorry no. Please, huwag ka na magalit kay Papa. Inaamin ko. Aaminin ko ako yung may kasalanan. Nakita mo na, Mia? Mahal ka ng kapatid mo, pero ikaw, ano ipinapakita mo sa kanya? Hanggang ngayon itinuturing mo pa rin siyang ibang tao. Hiniling ko ho ba sa inyo na gusto ko ng kapatid? Kaya kitang ituring na kapatid, Agnes, kung hindi ka lang mapanira at inggiterang tao. Wag ako. Inis na bumalik si Mia sa kanyang kwarto. Naiwan naman sina Agnes at Rodolfo sa sala. Nagkunwaring umiiyak si Agnes upang ipakita sa ama na nasasaktan siya sa inaasta ng kanyang ate Mia. Pero ang totoo, natutuwa siya sa nangyari. Niyakap na lang siya ng kanyang ama upang patahanin. Ako nang humihingi ng pasensya para sa ate mo, anak ha. Mainit lang ang ulo niya kaya nasabi niya yon. Hayaan mo, pagsasabihan ko siya bukas. Huwag na po. Pa, kung ayaw niyo sa akin, wala naman ako magagawa eh. Hindi po talaga yun maiiwasan ni Ate Mia kasi sampid lang naman ho talaga ako dito sa bahay na to. Walang sampid sa bahay na to. Tandaan mo yan. Salamat ho pa. Nagpapasalamat ako kasi kayo ni Mama yung naging magulang ko. At sana, naging totoong mga magulang ko na lang ho kayo.
para makasundo ko rin sana si ate. Darating din ang panahon na matatanggap ka ng ate mo. Sa ngayon, pagpasensya mo na lang muna, ha? Opo pa. Nagpaalam si Agnes na papasok na muna sa kwarto. Pagkapasok niya ay pinunasan niya ang kanyang luha sabay ngisi. Siniguro niyang nakalak ang pinto bago kinuha ang cellphone sa ibabaw ng kama. Pagkatapos, tinawagan niya ang matalik na kaibigan na si Enzo. Oh, napatawag ka. May problema ka na naman ba? Ay, guess what? Alam mo ba na nag-away si Papa at yung stepsister ko? Ay, ba't parang excited ka? Di naman magandang balita yan ah. Ay nako, napaka-KJ mo talaga. Hindi ka ba magtatanong kung bakit sila nag-away? Alam mo, kung ano man ang problema ng pamilya nyo, huwag mo na ipagsabi. Pamilya mo sila eh. Ewan ko sa'yo. Ikaw lang naman yung pinagsasabihan ko ng mga nangyayari dito sa bahay eh. Kasi nga wala akong makausap. Tapos yan ang KJ mo pa. At isa pa, alam mo ba nagalit sa akin si ate? Kasi isinumbong ko siya kay Papa na may nakaakbay na lalaki sa kanya. Boyfriend niya yata yun eh. Ano? Yung kapatid mo may nakaakbay na lalaki sa kanya? O tapos? Ay nako. Alam mo ikaw ang slow mo talaga. Di ba ang landi niya kapag ganun? O sige, ikaw ba kapag may nakita kang babae na may nakaakbay sa lalaki? Anong una mong iisipin ha? Hindi ba boyfriend niya? Teka, sabi mo sa akin nun hindi nakikipag-boyfriend ng kapatid mo. Oo nga. Saan mo ba nakita na may nakaakbay na lalaki sa kanya? Sa labas ng kumpanya kung saan siya nagtatrabaho. Ito, opinion ko lang naman ah. Kung ako nakakita sa kanya na may kaakbay na lalaki, tapos sa publikong lugar pa, hindi ko agad iisipin na boyfriend niya yon. Lalo na kung kakilala ko siya. Kasi isipin mo ah, hindi nakikipag-boyfriend tapos sa publiko pa siya nagpapaakbay? Baka kaibigan niya lang yun. Kinakampihan mo lang siya. Di ba dapat sa akin ka kumakampi? Sinasabi ko lang kung anong opinion ko. Ay nako, sige na, magkita na lang tayo bukas. Nakakawalang gana kang kausap sa cellphone. Sige na, bye. Tinapos na ni Agnes ang tawag dahil sa inis kay Enzo. Pero masaya siyang natulog dahil nagawang magkagalit ang mag-ama. Kinabukasan, maaga siyang nagising upang ipagluto ng almusal ang kanyang ama. Pero nagtaka siya nang makaamoy ng nilulutong pagkain sa kusina. Napaisip tuloy siya kung sino ba ang nagluluto roon. Ang bango naman. Sino kayo nagluluto? Imposible naman na si Papa kasi hindi naman niya nagluluto. Mas lalong hindi naman si Ate Mia. Ang arte-arte nun eh. Sino kaya? Sa isang araw pa naman darating si Mama. Alam ko na. Baka may inutusan si Papa na maghanda ng almusal. Masilip nga. Nagtungo siya sa kusina at gano'n na lamang ang kanyang gulat nang makita ang ama na nagluluto ng almusal. Magulo ang kusina dahil nakalapag sa mesa ang mga pinamiling sangkap mula sa palengke. Nagbabasa ng libro ang kanilang ama habang kaharap ang niluluto. Mukhang sinusunod nito ang bawat nakalagay sa libro. Good morning, Pa. Oh, ang aga niyo yata magising ah. Ang bango sa buong bahay ng niluluto niyo. Ang bango po. Talaga bang mabango? Sana nga masarap din. For sure, masarap din ho yan. Pero, nagulat ho ako ah. First time ko po kayo makita na nagluto. Ano ho ba yung niluluto niyo? Ground kebab at gagawa rin ako ng pita bread. Mukhang masarap nga ho. Paano ho ba yun gawin para matulungan kita? Ay, wag na anak. Ako na lang ang gagawa nito lahat. Mabuti pa, doon ka na lang muna sa kwarto. Teka, ba't ang aga mo palang gumising? Ako na nga ho sana yung magluluto ng agahan eh. Pero naunahan niyo ho ako. Ganun ba? Ako na muna ang gagawa ng almusal ngayong araw. Kaya doon ka na muna sa kwarto. Ang sweet niyo naman ho pa. Sige ho, excited na ho kung tikman yan. Bumalik si Agnes sa kanyang kwarto. Natutuwa siya dahil pakiramdam niya ay prinsesa siyang igagawa ng almusal at tatawagin na lang kapag kakain na. Pasado 6:30 na nang tawagin siya ng kanyang ama. Pagkalabas ng silid,
Napansin niyang sarado pa ang kwarto ni Mia. Alam niyang gising na ito ng ganong oras, kaya naisip niyang inggitin sa maririnig nitong usapan nila ng ama. Lalong natuwa si Agnes nang makitang 2 plato lang ang nakahain sa mesa. Sila lang mag-ama ang mag-aalmusal sa umagang yun, kaya tiyak na maiinis si Mia kapag nakita ito. Biglang kumalam yung sikmura ko pa. Ang bango talaga na niluluto niyong pagkain. Thank you po sa pagluluto pa. Umupo ka na riyan, anak. Uy, wow! Ito na ho ba yung kebab? Naku, mukhang mapapalakas ako ng kain nito kahit umaga pa lang. Aba, dapat lang. Yang kebab, ipalaman mo sa pita bread. Kumain na ho tayo pa. Ano pa po ba yung babalikan niyo sa kusina? May hindi pa po ba kayo na ihahain sa hapag? Mauna ka na, anak. Ayoko ho. Sabay na po tayong kumain. Dadalang ko na lang ng pagkain ng ate mo. Palihim na napasimangot si Agnes nang makita niya ang dalang tray ng kanyang ama. Mas maraming pagkain ang nakalagay sa tray na yon. Nakangiti pa ang kanyang ama habang papunta sa kwarto ni Mia. Nakaramdam siya ng inggit dahil doon. Ano ba yan? Dinalhan po talaga ng pagkain yung babaitang yun, ha? Ano ba yan, lumpo? Ang tanda-tanda na nun para di lumabas sa kwarto niya. Ay, piling prinsesa talaga. Akala ko ba galit si Papa sa kanya? Bakit niya sinusuyo ngayon? Anak, buksan mo to. Naghanda ako ng almusal. Sige na, huwag ka na magtampo. Sayang itong kebab na niluto ko. Ikaw rin, di ba paborito mo to? Buti naman, binuksan mo ang pinto, anak. Heto, dinalang kita ng almusal. Dinamihan ko kasi alam kong paborito mo yan. Salamat po. Anong gusto mo, sumabay sa amin sa kusina o diyan ka na lang sa kwarto mo kakain? Dito na lang ho ako pa. Di sige, kunin mo na tong tray. Thank you pa. Nakakainis, ha? Parang kinalimutan na ni Papa yung galit niya sa babaeng yan. Ay, nako. Paano magtatanda yan kung binibaby niya? Bakit hindi mo pa ginagalaw ang pagkain mo, Agnes? Syempre ho pa. Inaantay ko po kasi kayo. At saka gusto ko sabay na ho tayong kumain. Nakakawalang gana kasing kumain mag-isa eh. Kaya kain na ho tayo. Sayang yung hinandaan yung pagkain ko, lalamig lang. Salamat, anak. Sabay na kumain ang dalawa. Lalong nadagdagan ang inis ni Agnes sa kapatid dahil sa ginawang pag-aasikaso ng kanilang ama. Nakita niyang naging masaya ang kanilang ama. Kahit siya ang kaharap nito, ang tunay pa ring anak ang nasa isip. Ilang araw ang lumipas, hindi na muling nabuksan ang usapin tungkol sa baklang kaibigan ni Mia. Nagkabati ang mag-ama kaya lalong nainggit si Agnes. Isang araw, pagka-uwi ni Agnes mula sa trabaho bilang sales lady sa mall, nadaanan niya ang matalik na kaibigang si Enzo na nakatambay sa isang tindahan. Kala ko hindi na tayo magkikita pagkatapos mong tumawag sa akin nun eh. Galit ka ba? Hindi naman. Naging busy lang ako. Kumusta ka naman? Ba't nakabusangot ka? Paanong hindi ako sisimangot? Yung magaling kong kapatid, walang ibang pinaggagawa kung hindi bumili ng mga luho niya. Hindi nga nun magawa mag-ambag sa mga gastusin sa bahay eh. Ako na nga lang tong nag-aambag. Porque siya yung totoong anak? Excuse siya sa mga gastos? Sinabi ba ng mga magulang mo na kailangan na ambagan? Hindi. Nagkusa lang ako para naman makita nila na mabuti akong anak, no? At saka ewan ko ba? Alam mo, dapat pinagsasabihan nila yung anak nilang yun eh. Para, at least diba, alam niya kung paano siya lulugar dun sa bahay. Naman pala eh. Nagkusang loob ka. Ibig sabihin, pwedeng hindi mo namang gawin. Kaya huwag ka na mainggit sa kapatid mo. Dapat maging close pa nga kayo kasi dalawa lang kayong anak, di ba? Mag-aaway pa ba kayo? Parang wala naman kayong dapat pag-awayan eh. Never ko siya magiging close, no? Pilingera nga yun eh. Teka nga ba? Bakit, parang alam mo napapansin ko parang mas kampi ka sa kanya. Parang ang dating niya kinakalaban mo na ako. Hindi naman sa ganun. Hindi kasi valid yung inggit mo sa kanya. Ayaw mo kasi siyang ituring na kapatid. Ibig sabihin, kailangan ako pa magpakumbaba? Para ano?
Para mas ipamukha sa akin na ampun lang ako? Wala naman yan sa ampon o hindi. Alam mo, mali ka dyan eh. Dapat kung gusto talaga niya ako maging kapatid, hindi dapat siya yung makisama sa akin. Kung nakikita mo lang kung paano siya gumalaw sa bahay. Uuwi, kakain, tatambay sa sala habang hinahatiran ng merienda ni Papa, tapos babalik sa kwarto. Hindi walang alam yan sa gawaing bahay eh. Hindi naman ikaw ang mahihirapan pag dumating ang panahon na kanya-kanya na kayo sa buhay. Ikaw, alam mo na ang mga gawaing bahay. Natutulungan mo ang mga magulang mo. Tapos Ano? Hindi na ituloy ni Enzo ang sasabihin nang matanaw niya si Mia. Nagtaka si Agnes sa inaasal ni Enzo at napatingin kung sino ang tinitingnan nito. Napataas ang kilay ni Agnes nang makita ang postura ng kapatid habang isinusuot ang headset sa tenga. Hindi sila pinansin ni Mia at nilampasan lamang sila nang hindi man lang kumikibo, na para bang hindi sila nito kilala. Ay, buisit. Bumili na naman siya ng bagong damit at bag. Akala mo naman kung anong trabaho niya. Call center agent lang naman siya. Siguro alam mo, may pinupormahan siya sa trabaho. Halatang mahal ng damit niya na yun eh. Pati yung bag niya. Mukhang branded. grabe ka. Kala ko pa naman sasabihin mo na, ano ba yan? Di man lang niya ako pinansin. Parang hindi niya ako kapatid. Ang damit at bag pa talaga niya ang napansin mo sa kanya? Kahit hindi niya ako pansinin habang buhay, wala akong pakialam doon, no? Pero yung bag at damit niya, oh my God, gusto ko rin makabili ng ganun. Yung babaeng yun kasi, solo niya yung sweldo niya. Di man lang nagbibigay para sa bahay. Tapos itong mga magulang namin, hinahayaan lang siya. Makabili lang siya ng mga gamit na gusto niya. Ay, nakakabwisit talaga. Eh di bumili ka ng sayo. May pumipigil ba? Eh, wala naman, pero bibili rin ako na mas bongga. Sa mga nabibili niya, tingnan mo, makikita niya. Bibili ka rin naman pala eh. Kaya wag mo nang pag-inita ng kapatid mo. Ay nako, ewan ko sa'yo, Enzo. Naghiwalay ng landas ang matalik na magkaibigan. Hindi mawala sa isip ni Agnes ang bagong gamit ni Mia. Naiinggit siya rito dahil nabibili nito ang lahat ng gusto. Kaya naman, plano niyang bumili rin kinabukasan upang ipakita rito na kaya niya ring bumili ng ganong mamahaling gamit. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niya ang kanyang ama na pusturang-pustura. Wow! Ang ganda naman yan pa. Bagay sa'yo ah. May bago ka ng damit ah. Maganda ba talaga? Oo naman ho. Mukhang mamahalin po yung polo nyo. Aba, may sapatos pa. Ewan ko ba kung anong pumasok sa isip ng kapatid mo at niregaluhan ako kahit hindi ko naman birthday. Ika ako, ipunin niya ang pera niya pero ang sabi, regalo daw niya sa akin. May regalo rin daw siya para sa mama niyo eh. Pero hindi ko na binuksan. Naawa tuloy ako sa kapatid mo. Kasi mapupuyat na naman siya sa trabaho. Night shift na kasi siya ngayon. Ganun ho ba? Siya pala ang bumili niyan. Mabuti naman ho at naibili niya kayo ni mama ng damit. Sige ho pa. Magpapahinga na ho ako. Nga pala, may lechon dyan sa ref. Binili rin ng kapatid mo. Kumain na pala kami kanina kaya kain ka na lang dyan sa kusina, ha? Sige ho pa. Kumirot ang dibdib ni Agnes nang malaman niyang sabay na kumakain si Mia at ang kanyang ama. Nainggit siya sa nakikita kung gaano kasaya ang dalawa habang naghahapunan. Nang makapasok sa kanyang kwarto, pinagtatapon niya ang kanyang mga unan. Pagkatapos ay sinabunutan niya ang sarili sa sobrang inis. Umaapaw kasi ang inggit niya sa kanyang ate Mia. Ay, nakakainis. Binilhan lang ng magandang damit ni Mia si Papa. Tuwan-tuwa na siya kaagad. Samantalang kapag nagbibigay ako ng ambag sa bahay, okay lang. Mas na-appreciate niya yung anak niyang yun kaysa sa akin. Hindi man lang ba naisip ni Papa na kalahati sa sweldo ko na pupunta sa kanila? Bukas na bukas, ibibili ko yung sarili ko ng bagong damit at sapatos. Akala ng babaeng yun, siya lang yung marunong bumili ng bagong damit. Tingnan natin. Anak, ayos ka lang ba? Bakit may narinig akong lumagapak dyan sa kwarto mo? Nako, ayos na ho ako pa. May nahulog lang ho. Ganun ba? Nga pala, kumain ka muna bago matulog, ha? Opo, magbibihis lang po ako. Kinabukasan,
Nangutang si Agnes para makabili ng bagong damit, bag, sapatos at makeup. Hindi kasi kasya ang naipon niyang pera para mabili ng sabay-sabay ang mga yon. Di hama kasing mas malaki ang sahod ng kanyang kapatid kaysa sa kanya. Nang makita siya ni Enzo habang pauwi ay hinarang siya nito sa daan. Grabe, mukhang yayamanin ka na ngayon ah. Bagong-bago at mukhang branded ang mga gamit mo. Ngayon ko lang nakitang suot mo ang damit na yan ah. Bagong bili o bagong labas sa baul? Pati ang bag mo bago rin. Anyari? Bagong bili yung mga to, syempre. Bakit? Si Mia lang ba yung kaya makabili ng ganito? Yan ka na naman. Huwag mo sabihing binili mo yan dahil naiinggit ka kay Mia. Ang feeling kasi niya, alam mo ba yun? Parang minamumukha niya sa akin na mababa yung sweldo ko, ha? Biruin mo. Binilhan pa sina mama at papa. Tapos yun, tuwan-tuwa naman si papa. Paanong ipinapamukha? May sinabi ba siya? Alam mo, kahit wala siyang sinasabi, nararamdaman ko yun. Delulo lang yan. Pero in fairness mukhang marami kang pera. Oo naman. Kahit papaano nakakaipon ako, no? Di kagaya ng Mia na yon. Ang alam ko, nangutang yun, mabili lang yung mga luho niya. Paano mo nasabi yun? Hindi nga nag-aambag sa bahay nyo. Saan ba niya dinadala ang sweldo niya? Gastador yun eh. Pagkatapos sila magtrabaho, gumagala pa yan kasama yung mga kaibigan niya. Ay, mas mabuti pa maging masaya ka na lang sa kapatid mo. Baka mamaya niyan malaman-laman ko, ikaw pala ito nangutang. Sira! Ano ako, cheap? May iwan na nga kita dyan. Uy, biro lang naman yun. Pagdating ni Agnes sa bahay, narinig niya agad ang ingay sa loob. Boses yun ng kanyang ina at ng kanyang tiya Mona, kaya inayos muna niya ang sarili bago pumasok. Ganun na lamang ang tuwa niya nang makita ang ina. Iniabot nito ang pasalubong para sa kanya. Pati ang kanyang tiya Mona ay may pasalubong din sa kanya kahit hindi naman niya ito masyadong kaklose. Kaya lang, nang makita niya ang bag na regalo ng tiyahin, hindi niya ito nagustuhan pero hindi na lang siya nagpahalata. Bago umalis si Tia Mona, sinabi nito kay Pasita na iabot kay Mia ang pasalubong na kwintas. Nakaramdam na naman ng inggit si Agnes dahil mukhang gintong kwintas ang regalo nito sa ate niya. Kinabukasan, naabutan niyang ibinibigay ng kanyang ina kay Mia ang kwintas. Nakita niyang kararating lang din ng kapatid mula sa panggabing trabaho. Wow, Ma! Ang ganda! Pakisabi po kay Tia Mona na salamat dito. Ang ganda ng kwintas Lalo na yung palawit niya. Yan yung uso ngayon yung clover necklace. Kaso Ano? parang di yata siya bagay sa'yo. Ano I'm just being honest. Paano mo nasabi na hindi bagay? Hindi ka kasi ganun kaputi, kaya di bagay. Hindi ba, Ma? Ayos lang. Kahit di naman bagay, ang mahalaga genuine gold ito. Saka, regalo to ni Tia, no? Pagkatapos sabihin niyo ni Mona, pumasok na ito sa kanyang kwarto. Naiwan naman sa sala si Agnes at ang kanyang ina. Humingi naman ng pasensya ang kanyang ina dahil hindi siya nabilhan ng kanyang tiyahin ng ganong regalo. Nakalimutan daw kasi nitong dalawa na pala ang kanyang mga anak dahil 3 beses pa lamang ito nakakapunta sa kanila. Sa airport na rin daw ito nakabili ng regalo para sa kanya. Dinagdagan pa ng kanyang ina na huwag mag-alala dahil mahal ang pagkakabili ng kanyang tiya Mona sa bag na yon. Bukod doon, nangako rin ito na bibilhan siya ng gintong kwintas na labis namang ikinatuwa ni Agnes. Dumating ang araw ng rest day niya. Wala ang kanyang ina at ang kapatid nitong si Mia. Naglinis siya ng bahay upang magpakitang gila sa kanyang ama. Habang naglilinis, nakita niya sa ibabaw ng lamesang pinagpapatungan ng TV ang kwintas ni Mia. Ay, grabe. Ang ganda naman ito. Masubukan nga. Ay, alam ko na, harap ako sa salamin para makita ko kung bagay ba sa akin. Pero sigurado naman ako na bagay sa akin to. Di hamak na mas maputi ako kay Mia. Ay, sinabi ko na nga ba bagay sa akin. Ano kaya kung itago ko na lang to? Pero paano ko naman to masusuot kung makikita niya sa akin? Alam ko na. Itinago ni Agnes ang kwintas na kinaiinggitan niya sa kapatid.
Nang matapos siya sa paglilinis, nagpunta siya sa bayan upang ibenta yon at ibili ng ibang disenyo. Naibenta niya ito ng mahigit 10,000. Pagkatapos ay bumili siya ng bagong kwintas. Kinabukasan, hindi magkandaugaga si Mia kakahanap sa kanyang kwintas. Pa, nakita niyo ho ba yung kwintas ko? Yung bigay ni Tia Mona sa akin? Ay, hindi ko nakita. Bakit? Nawawala ba? Oo eh. Ang naaalala ko, dito ko lang ipinatong sa tabi ng TV. Paano nawala yun dito? Agnes, nakita mo ba yung kwintas na regalo sa akin ni Tita? Ha? Wala naman ako nakitang kwintas dyan. Ang weird naman. Ikaw lang ang naglilinis ng bahay kahapon. Ay, sinasabi mo ba ate na ako yung kumuha ng kwintas mo? Ganon? Akala mo kasi naiinggit ako sa'yo eh. Wala ako sinabing ganyan. Inggit? Paano mo nasabi yan? Huwag ka lang magmaamaangan ate. Alam ko na iniinggit mo ko, di ba? At pakiramdam mo naman naiinggit ako sa'yo. Bakit? Dahil ba ampon ako? My God! Nagtanong lang ako kung nakita mo yung kwintas, kung ano-anong kudana yung pinagsasabi mo. Sa bibig mo lahat ng galing yan. Sa tono kasi ng pananalita mo. Ako yung sinisisi mo sa pagkawala ng kwintas mo. Alam mo isa pa, last time ha, bumili ka ng bagong damit at bag. Si Papa binilhan mo rin. Kahit si Mama na nasa abroad noon, binilhan mo na regalo. Ako lang ba yung hindi na, para bang hindi ako parte ng pamilya? Alam mo ba, nasasaktan ako? Kasi pamilya tayo rito eh. Pero ina-out of place mo ako dahil hindi mo ako tunay na kapatid. Agnes, simpleng logic lang ang sinabi ko. Nagdrama ka na kaagad. Siyempre, sino-sino ba ang nasa bahay? Di ba tayong 4 lang? Sino naglilinis? Di ba ikaw? So, kung hindi ikaw, edi wag kang defensive. Wag mong gamitin ang pagiging ampon mo para kaawaan ka. May sarili ka namang sweldo. Nakabili ka nga ng bagong gamit eh. Gusto mo, bilanding kita? Magsitigil nga kayo. Para kayong mga bata kung mag-away ah. At ikaw, Mia, nakita mo naman na halos lahat na lang ng gawain sa bahay ang kapatid mo gumagawa. Nag-aambag din siya sa gastusin dito sa bahay. Tapos sisisihin mo pa siya sa pagkawala ng kwintas mo? Hindi ka na naawa sa kapatid mo. Hanapin mo rin sa kwarto mo. Baka nandun lang hinahanap mo. Pa, hindi ko po siya sinisisi. Siya lang itong feeling ape. Saka, palabasin ba naman niyang iniinggit ko siya? Ano ba? Sabi na nga tama na yan eh. Tigas talaga ng ulo mo. Bakit hindi ka nalang gumaya kay Agnes? Bukod sa masipag na, masino pa siya sa mga gamit niya. Hindi ko naringgan na may nawawalang gamit ang kapatid mo. Hindi ka nga tumutulong sa gawaing bahay eh. Ni paglilinis paminsan-minsan hindi mo pa magawa. Tapos kung saan-saan mo nilalapag ang mga gamit mo, lalo na yung mahalaga sa'yo. At kapag nawala, naninisi ka. Pa, nilapag ko lang ho dito sa lamesa ng TV. Kasi tiwala akong hindi mawawala dito sa bahay yun. Tapos, basta na lang mawawala. Kung sino man ang kumuha nun, makarma sana. Pumasok sa trabaho si Mia na may samaan ng loob. Nakarating yon sa kanyang ina at gano'n na lamang ang pag-aalala nito dahil bigay pa naman yon ng kanyang pinsan kay Mia at hindi yon pwedeng mawala. Kaya naman ang kanyang ina na mismo ang naghanap sa loob ng kwarto nito. Nagboluntaryo rin si Agnes at ang kanyang ama na maghanap sa buong bahay. Nang biglang napansin ng kanyang ama ang kwintas na suot ni Agnes. Anak, may bago ka palang kwintas? Ginto rin ba yan? Ito ho ba? Opo, totoong ginto po ito. Ipinabili ko po yung natitira kong ipon kasi wala naman hong bumibili sa akin ng ganito. Hindi gaya ni Mia. Pero ayos lang naman ho sa akin yun. Motivation ko na rin para magsikap palalo. Pasensya ka na anak. Kaya lang naman kasi binila ng tita mo si Mia kasi bata pa lang siya. Hinihingi na niya sa amin ng ate mo. Hindi kasi siya magkaanak eh. Ang kaso, si Mia lang din ang naging anak namin noon. Yun, naging paborito na niya si Mia, kaya ganun na lang siya kung magregalo sa kanya. Ayos lang ho. Naiintindihan ko naman ho yun. Tsaka, hindi naman po ako naiinggit sa kanya eh. Wala ka naman dapat kainggitan kasi pareho namin kayo mahal. Pangako, kapag nakuha ko ang pera ko sa pensyon, ibibili din kita ng alahas. Talaga ho ba pa? Pero, baka magalit lang si Mia kapag binilahan niyo po ako. Sekreto lang natin yun, anak. Hanapin na natin yung kwintas niya. Baka mag-alboroto na naman yun kapag numating.
Nagpanggap si Agnes na hinahanap din ang kwintas ng kapatid. Tuwang-tuwa siya sa sinabi ng kanyang ama na ibibili siya nito ng alahas. Pero kahit na ganun, wala siyang balak na ibalik ang kwintas na kanyang kinuha. Halos mabaliktad na nila ang buong bahay. Ngunit hindi na nila nakita ang hinahanap. Pati ang basurahan ay hinalungkat na rin nila, subalit hindi nila nakita ang kwintas. Lumipas ang mga araw, hinayaan na nila yon. Sabi ni Mia, baka naisuot nga niya ito at nahulog sa daan. Isang araw, umuwing masaya si Mia. Bumili kasi siya ng bagong labas na cellphone at hindi yun nakatakas sa mata ni Agnes. Oh, anak, ang saya mo yata. Ano ba yung dala mo? Tingnan niyo ho pa oh. Nabili ko na rin sa wakas yung bagong labas na cellphone. Mapapalitan ko na rin sa wakas yung ginagamit ko. Outdated na po kasi. Di ba ate, bumili ka ng cellphone last year? Bumili ka na naman ng bago. Parang ang gastos naman yan yata. Di ka ba nangihinayang sa pera mo? So? Ano ngayon sa'yo? Kahit ibili ko lahat ng cellphone ang pera ko, wala ka na ron. Kung gusto mo, ibili mo rin ang pera mo ng mga gusto mo. At saka, hindi ko naman pera ang ipinambili rito. Bigay ni mama. Principal naman siya sa elementary kaya afford niyang bilhan ako. Naku anak, ano naman ang gagawin mo sa dati mong cellphone? Di ba latest din yun last year? Ayos lang ho yun pa. Magagamit ko pa rin naman yun dahil nandun yung mga old files ko. Isa pa, malapit na rin ako ma-promote sa trabaho ko. Kaya tataas din ang sweldo ko. Matalino kasi ang anak niyo Ba't di mo gayahin si Agnes? Yung ipon niya, pinambili niya ng gintong kwintas. Good investment yun kasi hindi nawawala ang pera niya. Yung cellphone, hindi ba bumababa ang value niyan kapag lumilipas ang panahon? Puro na lang kayo Agnes pa. Pakialam ko po ba sa plano niya sa buhay? At least na-afford kong mabuhay. Natural lang na magplano siya ng investment niya para sa kanyang sarili. Kasi hindi naman niya ma-reach ang standard ng trabaho ko. Kita nyo? Sales lady lang siya. Kaya wag niyo po ako ikumpara sa kanya. Palaguin na lang niya ang kaalaman niya para mas maraming opportunity ang magbukas para sa kanya. Makaalis na nga. Ang nenega nyo. Hindi kayo pwedeng pagsabihan ng happiness ko kasi may masasabi at masasabi kayong hindi maganda. Anak, hindi naman sa ganun. Pinapaalalahanan ka lang namin. Hindi na po yan pangangaral Pangungumpara na ho. Kesyo laging mabait at masunurin yang si Agnes. Tinalikuran sila ni Mia. Muling umusbong ang inggit kay Mia nang malaman niyang ang mama pala nila ang bumili ng bagong cellphone nito. Hindi rin siya papayag na hindi rin siya mabilhan ng kanyang ina. Kaya gagawa siya ng paraan upang kusa siyang bilhan ito nang hindi na kailangang humingi. Isang araw, habang naglilinis ay nagluluto at naghuhugas din siya ng kung ano-ano sa lababo. Kunwari ay nagmamadali siya dahil may hahabulin pa siyang lakad. Sinabihan pa nga siya ng kanyang ina na magdahan-dahan, ngunit sinabi ni Agnes na importante ang kanyang pupuntahan. Nagpapasikat siya bilang bahagi ng kanyang plano, kaya hinayaan na lamang siya ng kanyang ina. Sige lang, ma. Hayaan niyo lang ako rito. Tingnan ko lang kung hindi niyo rin ako mabilhan ng latest sa cellphone. At si Mia lang nga talaga ang binilhan niyo, yung cellphone ko nahulog! Ano nangyari? Yung cellphone ko po nahulog sa tubig. Naku, paano ko makukontak yung mag-aaya sa akin na negosyo? Magbebenta pa naman sana ako ng skincare products para may extra income ako. Bakit ba nahulog? Naghuhugas ka nga ng mga kasangkapan, di ba? Paano nahulog yun? Kasi tumatawag ko kasi yung client ko. Tapos ayun, nabitawan ko nung sasagutin ko na sana yung tawag niya. Ay, tumulas po kasi sa kamay ko Paano ba to? Sira na yung cellphone ko pa. Sinabi ni Rodolfo sa kanyang asawa ang tungkol sa pagkasira ng cellphone ni Agnes. Bukod sa basa na ito'y basag pa ang screen ng cellphone. Kaya naman, nagsabi ang kanyang ina na ibibili siya nito ng bago. Nagsabi si Agnes na kagaya ng cellphone ni Mia ang gusto niya. Maganda raw ang camera noon kaya malaking bagay yon sa papasukin niyang pagbebenta online ng mga pampaganda. Pumayag naman ang kanyang ina, kaya tuwang-tuwa si Agnes. Ilang araw ang lumipas at nakuha din ni Agnes ang gusto niya. Ibinili nga siya ng kanyang ina ng bagong cellphone.
Sa sala pa talaga niya yun binuksan para sadyang ipakita kay Mia. Wow! Ang ganda ng phone mo, ha? Bakit? Ikaw lang ba yung pwedeng makabili nito? Parang di ko naman alam na naiinggit ka kasi binilan ako ni mama ng new phone. Kaya nagpabili ka rin. Hoy, excuse me Nasira yung cellphone ko, ate. Kaya nagpabili ako sa kanya. Hindi kagaya mo, no? Kahit bago pa yung cellphone mo, nagpapabili ka pa rin. Talaga ba? Pera ko yung ginamit ko dati. At anong masama kung ibili ako ni mama ng bago? Anak naman niya ako eh. Sinadya mo bang ihulog ang cellphone mo para maibili ka rin? Anong sabi mo? Wala. Kaalis na nga. Ate, huwag ka mainggit sa akin kung binilahan din ako ni mama ng mga gusto ko, kahit na ampun lang ako. Wait, anong sabi mo? Ako? Naiinggit? Eh bakit naman ako maiinggit? Kasi, alam mo na, laging ako kinakampihan ni Papa na mas masunurin ako kumpara sa'yo. Tsaka binibigay din nila sa akin kung ano man yung binibigay nila sa'yo, no? Well, kung di ka naman kasi magiging masunurin, eh malamang, pinalayas ka na rito. Kasi, anong silbi mo, di ba? Hindi ka naman kadugo. Tapos iisipin mo na naiinggit ako kasi nakukuha mo rin kung ano yung nakukuha ko? Kung di mo nga sinadyang sirain ng cellphone mo mabibilhan ka ba? Hindi ko sinira yung cellphone ko. Oh, talaga? Kung kailan binilan ako, saka naman nasira yung sayo? At talagang nagdemand ka na kagaya ng akin ang ibili sayo, ha? Paki mo ba? Kawawa ka naman. Pumasok si Mia habang tinatawanan si Agnes. Habang inis na inis naman ang huli. Pakiramdam ni Agnes, siya ang nagmukhang inggitera kahit pinansin siya ng kanyang kapatid. Naghanap siya ng paraan upang mapalayas ito sa kanilang bahay. Kaya naman, nang mag-day off si Mia ay nag-day off din siya. Naroon din ang kanilang ama. Nagluto siya noon ng masarap na ulam para sa kanilang mag-ama. Sinadya niyang hindi kasali si Mia. Wala pa ba ang ate mo? Kilala niyo naman ho siya. Alauna o alas 2 yun manananghalian, kaya huwag niyo na ho siyang hanapin. Ganun ba? Kung sa bagay. Sige na anak, kumain na tayo. Nagluto po ako ng adobo. Alam ko po kasi na paborito niyo to Mabuti ka pa anak, naaalala mo ang paborito ko. Pagpasensya mo na ang kapatid mo kung hindi kanya natutulungan sa gawain bahay Kapag pinagsasabihan, nagagalit lang Kaya hayaan na lang natin siya. Ayoko sanang sabihin to pa, pero talaga ho kasing titigas ang ulo ni ate kasi pagkatapos yung siyang pagalitan, sinusuyo niyo ho rin ko kasi agad. Kapag kasi pinagsabihan, baka maglayas. Sa tingin ko po, yun yung makakabuti sa kanya Kasi kapag naglayas po siya at hindi niyo siya pinigilan, paniguradong marirealize niyang mali siya kapag nahirapan siya sa buhay. Kunyari, kapag nagsolo na siya, wala na maglilinis para sa kanya, wala na magluluto, wala na maglalaba. Alam niyo pa, may isip din niya po tayo. Sa tingin mo, epektibo ba yun? Sa tingin ko, effective ho yun. Nang mapag-isip-isip niya naman ho yung mga pagkakamali niya. Natahimik si Rodolfo sa suhestyon ni Agnes. Bagamat mabigat sa kalooban, pinag-isipan niya ang sinabi nito. Nang matapos silang mananghalian, lumabas ng bahay si Rodolfo. Naghuhugas naman ng plato si Agnes nang lumabas si Mia sa kwarto nito upang maghanap ng makakain. Anong ulam? Andyan ka pala. Wala ubos na yung niluto ko. Kakakain lang namin ni Papa. Hindi ko alam na nandyan ka pala, kaya, ayun, para sa 2 tao lang yung niluto ko. Ang dami mong sinabi. Nagtanong lang ako pero kung magpaliwanag ka, wagas. Pwede naman akong bumili sa labas kung walang pagkain Oh, hindi bumili ka? Marami ka naman pera. Ano bang problema mo? Bakit ganyan ka makapagsalita sa akin? Pag nakaharap si na Papa, bait-baitan. Tapos pag tayong dalawa lang, nagmamaldita ka na akala mo hindi ka sampid sa bahay na to? Wow sampid talaga. Kaya siguro ganyan ka kasi may kapatid ka na mas mahal nila kesa sa'yo. Alam mo ba kung bakit hindi kita maituring-turing na kapatid? Kasi kahit anong pagpapanggap mo, umuusok yung pagiging sipsep, mapanira at paawa mo. I don't know the reason kung bakit ganyan ka. Pero isa lang ang sigurado ko. You don't like me and I don't like you either.
O yan, di lumabas din yung totoo. Ayaw mo sa akin. Talagang ayaw ko sa'yo. Dahil nakatalikod si Mia sa pinto, si Agnes ang nakakita na papasok na ang kanilang ama sa bahay. Naisip niya na ito na ang tamang pagkakataon para mawala sa buhay niya si Mia. Ate naman, bakit ayaw mo sa akin? Ha? Dahil masampun ako? Gusto ko lang naman na masayang pamilya kasama kayo eh. Hindi ka away. Ha? Anong kadramahan yan? Huwag mo nga akong hawakan. Nakakadiri ang ugali mo. Ate naman, huwag mo naman sana akong kamuhian oh. Ano ba? Sinabi nang huwag mo akong hawakan eh. Aray, ang sakit ng balakang ko. Bakit ba naman ako tinulak, ate? Ano ba yung kasalanan ko para kamuhian mo ako ng ganito? Paanong hindi kita kamumuhian eh? Mia, sumusobra ka na talaga! Pa? Alam kong masama ang ugali mo, pero hindi ko inaasahan na mananakit ka. Bakit? Kasi naman siya eh. Maldita ho yan. Naabutan kong ikaw ang nagmamaldita sa kanya. At ang mas malala, nanula ka pa kahit umiiyak ng kapatid mo. Nagsisisi kami na naging anak ka namin. Sana si Agnes na lang ang naging totoo naming anak kesa ikaw. Talaga ba, pa? Lumabas sa bibig niyo ang mga salitang yan? Kung sa bagay, naagaw na kasi ng ampon na yan ang pagmamahal niyo sa akin. Hindi ko alam kung bakit nag-ampon pa kayo eh. Para ba sa akin? Para may makalaro ako noon? O dahil hindi kayo nakontento sa akin? Fine! Maging anak niyo na ang plastic na Agnes na yan. Hindi ito tungkol sa pagmamahal namin kay Agnes at sa'yo. Kung hindi sa ugali mo, Mia. Bumalik ka rito! Tuluyang tinalikuran ni Mia ang kanyang ama at lumabas ng bahay. Naiwan naman ang dalawa. Napayakap si Agnes sa kanyang ama upang kunin pa ang loob nito. I'm sorry pa. Kasalanan ko to. Kung hindi ko lang pinagpilitan na maging maayos yung pagiging magkapatid namin, hindi sana mangyayari to eh. Siguro, dapat na akong umalis dito para hindi ko na humagulo yung pamilya ninyo. Hindi anak, hindi ka pwedeng umalis. Anak ka rin namin, tandaan mo yan. At dapat lang na pinagsabihan ko siya ng ganun. Magtanda siya. Lumalala na kasi ang ugali niya. Umabot na sa punto na sinasaktan ka na niya kahit wala ka namang ginagawa masama. Pero, Ay, wala nang pero-pero. Hindi hinanap ni Rodolfo ang kanyang anak. Hinayaan niya ito sa pag-asang uuwi rin si Mia. Subalit, sumapit na ang gabi. Walang Mia na dumating. Nang makauwi ang kanyang asawa, ikinuwento niya rito ang mga nangyari at sinabing hayaan na muna ang anak dahil hindi ito magtatanda kung sila pa ang maghahanap. Sinabi rin niya na lumalaki na ang ulo ni Mia. Kahit nag-aalala, sinunod ng asawa ang desisyon ni Rodolfo. Lalo na't siya mismo ang nagpatotoo na sinaktan ni Mia si Agnes. Samantala, pagkagaling sa trabaho, dumaan muna si Agnes sa bahay ni na Enzo. Wow, ang saya mo ngayon ah. Anong meron? May magandang balita ba? hulaan mo. Ano yung magandang balita na dala ko? Na-promote ka rin sa wakas sa trabaho. Hindi. Ano ba? Nagkabati kayo ng kapatid mo? Malapit na. Malapit na kayo magkabati. Aba, ayos yun. Ay naku, hindi yun. Ano ka ba? I mean, malapit na ang sagot mo. Tungkol to kay Mia. Tungkol kay Mia? Napagalitan na naman ba siya kaya natutuwa ka? Malapit na. Diretsuhin mo na nga. Ano ba nangyari kay Mia para maging masaya ka ng ganyan? Si Mia kasi umalis na. Wala na siya sa bahay dahil naglayas. At hinayaan na siya ng mga magulang namin, which is dapat lang talaga yun sa kanya. Ano? Bakit naman umabot sa punto na naglayas siya? Napakapiling niya naman kasi masyado eh. Akala niya, porque siya yung tunay na anak, magagawa na niya yung lahat. Pati yung pagbili ni mama sa akin ng bagong cellphone, naging issue sa kanya. Ay, napakamaldita kasi. Niinggit yata siya sa akin kasi lagi akong kinakampihan. Kaya ano mo, mabuti na lang, nagkusa na siyang umalis. May ginawa ka, no? Well, hindi ko naman i-deny yun eh. Nagpanggap ako na sinaktan niya. Di para makita yun ni Papa. Ayun, napagalitan siya ni Papa kaya naglayas. Ano ka ba naman? Bakit mo ginawa yun? Masama yun. Mamaya niyan, mapahama ka niyan. Paano naman ako mapapahamak?
Siya ang pahamak sa buhay ko. At saka isa pa, masunurin ako, no? Kaya deserve ko makuha yung buhay na meron siya. Ang tigas-tigas kasi ng ulo niya eh. Sige na, uuwi na ako. Kakain pa kami ng pamilya ko ng dinner. Hindi nakapagsalita si Enzo sa sinabi ni Agnes. Ramdam niya ang inggit nito kay Mia. Pero hindi niya akalaing aabot sa punto na magpapanggap itong sinaktan para lang mawala sa buhay nito ang kapatid. Hinayaan na lang muna niya yon dahil alam niyang walang magulang na makakatiis sa sariling anak. Pagkarating ni Agnes sa bahay, siya ang nagluto ng hapunan. Masayang masaya siya at hindi niya yon maitago. Nang matapos silang kumain, kung ano-ano ang ikinuwento niya tungkol sa kanyang trabaho na masayang pinakinggan ng kanyang ama. Pero kahit nakangiti ang kanyang ina, bakas pa rin dito ang lungkot. Maaga itong pumasok sa kwarto at hindi na nakiupo sa sala kasama ang mag-ama. Halatang halata ang lungkot nito sa pag-alis ni Mia. Pa, bakit hindi sumama si Mama sa atin sa panonood? Maganda tong bagong movie ah. Ayaw ba niya nakasama ako? Ay, hindi sa ganun. Ano lang, pagod lang siya kaya hayaan na natin siya. Nasasaktan ako pa. Eh bakit naman? Pakiramdam ko po, ako yung sinisisi niya sa pag-alis ni ate. At saka, iniisip pa rin niya si ate kahit kusa naman yung naglayas. Sinabi ko na sa mama mo na wag nang hanapin si Mia para magtanda. Eh, siguro, kaya lumala ang ugali niya dahil totoong sinabi mo. Eh, hindi namin siya matiis at laging sinusuyo kaya hindi natututo. Puntahan niyo po kaya si Mama. Gusto ko siyang nandito eh. Magtatampo ko sa kanya kung makukulong siya sa kwarto. Iisipin ko pa rin na may paborito siya. Huwag ka na magtampo. Pupuntahan ko na siya. Talaga ho pa? Kaya wag mo nang isipin na may paborito siya, ha? Nahikayat naman ni Rodolfo si Pasing na sumama sa panonood nila ng pelikula. Pilit na ipinakita ng mag-asawa na masaya sila sa panonood, kahit ang totoo ay nag-aalala sila para kay Mia. Kahit napapansin naman yun ni Agnes, masaya pa rin siya dahil sa wakas nabubuhay siya sa pinapangarap niyang buhay. Ang makuha ang mga magulang na kinaiinggitan niya kay Mia. Isang araw, nanghingi siya ng pera sa kanyang ina para sa isusuot niya sa isang acquaintance party. Ganon kasi ang ginagawa ni Mia noon. Kahit may trabaho na, nanghihingi pa rin sa mama niya. Nabigyan naman siya nito. Grabe ang tuwa niya sa panibagong buhay na meron siya. Nang matapos ang acquaintance party, hindi siya nasundo ng ama. Si Enzo ang dumating para sa kanya. Oh, bakit ikaw yung dumating? Nasaan si Papa? Eh, nakiusap siya sa akin na sunduin kita eh. Bakit daw? May pinuntahan ba siya? Ay, nakakasama naman ang loob. Sumakay ka na nga para makauwi na tayo. Mabuti pa nga. Tara na. Oh, ba't irritable ka na naman? Nakakainis kasi si Papa. Dapat siya yung sumundo sa akin eh. Ganun kasing ginagawa niyo noon kay Ate Mia. Ayun na nga, sinundo nila si Mia dahil nalaman nila sa katrabaho nito na nagkasakit siya. Eh, nakatira raw sa isang boarding house eh. Ano? Pinuntahan nila yung babaeng yun? Kung makababae ka, parang hindi mo siya kapatid. Bakit ba ayaw mo maging masaya para sa kanya? Paano ako magiging masaya? Iniinggit ako nun. Ay naku, saan ka naman iinggitin nun? Sa pagiging totoong anak niya? Kung pareho lang naman ang atensyon na binibigay sa inyo, wala kang dapat kainggitan. Dapat nga magpasalamat ka pa kasi napunta ka sa mabuting mga magulang. Minsan talaga, Enzo, ha? Hindi ko alam kung totoo kitang kaibigan o ano. Kasi pansin ko, lahat ng sinasabi ko kinokontra mo. Siniinggit nga ako sa punyetang yun eh. Wisit siya. Babalik na naman sa bahay. Yun na nga ang layunin ng isang tunay na kaibigan. Ang sabihin ng totoo kahit masakit para sa kapakanan ng kaibigan niya. Mali ang nararamdaman mong yan para sa kapatid mo. Dahil ang inggit na yan na magpapahamak sa'yo. Baka dumating ang panahon, ikaw ang mapalaya sa bahay nila. Talaga ba? Itigil mo nga yung tricycle, dali. Oh, bakit naman? Bababa ako. Ano? Ibaba mo na ako rito. Ano ba ang problema mo, Agnes? Pwede ba mamaya ka na mag-tantrums? Oh, anong gusto mo ha? Ibababa mo ako, tatalon ako rito. Oh, ito na, hihinto na. Pambira ka naman.
Walang nagawa si Enzo sa pagbaba ni Agnes. Nang makababa ang dalaga ay agad naman itong pumara ng ibang tricycle. Sinundan na lamang ni Enzo ang sinasakyan ni Agnes. Nang masigurong nakauwi na ang kaibigan ay saka siya umuwi. Hindi na niya ito kinausap dahil maging siya ay naiinis na rin kay Agnes. Samantala, umaapaw ang galit at inggit ni Agnes nang makitang nagmamadaling magdala ng lugaw ang kanyang ina sa kwarto ni Mia. Ni hindi siya nito napansin. Lumabas naman si Rodolfo mula sa kwarto ni Mia. Nasilipan ni Agnes ang nakahiga niyang ate bago na isara ang pinto. Pasensya ka na anak kung hindi kita nasundo sa party nyo. Nagkataon kasi na nasabi sa amin ng katrabaho ni Mia na may sakit siya. Sobrang nag-alala mama mo kaya sinundo namin siya. Ganun po ba? Ayos lang ho. Ang tama ho yung ginawa niyo kasi baka mapano si ate. Kumusta naman ho yung lagay niya? Mataas ang lagnat niya anak. Bakit hindi niyo dinala sa ospital? Baka hindi simpleng sakit lang yan. Alam mo, mas mabuti pang magpahinga ka na lang. Galing ka sa party tapos pati ikaw nag-aalala sa ate mo. Pareho talaga kayo ng mama mo. Napaka-maalalahanin. Salamat anak ha. Tulad ho ng sabi ninyo, pamilya tayo rito. Kaya natural lang na mag-alala ako para kay ate. Sana matuto na siya sa mga ginawa niya. Pero sa tingin ko, natuto na siya. Sige ho Papasok na ho muna ako sa kwarto. Sige anak, magpahinga ka na. Mabilis na pumasok si Agnes sa kanyang kwarto. Gigil na gigil siya dahil sa pagbabalik ni Mia. Pinaghahampas niya ang kanyang unan dahil sa galit. Hinablot niya muna sa lalagyan ang kanyang photo album na naglalaman ng kanilang family picture at pinagpupunit ang bahaging may larawan ni Mia. Kunyeta ka! Kahit kailan talaga panira ka sa lahat ng plano ko. Dapat sa akin nila ibinigay lahat ng atensyon nila at hindi sa'yo. Mas ako pa ngayon nagpapakita ng pagiging totoo nilang anak kaysa sa'yo Pero ikaw pa rin yung mahalaga. Bisit ka talaga. Dapat mawala ka na sa buhay ko. Bisit ka. Hindi ka dapat nandito sa pamilyang to. Wala ka namang kwenta. Nang mapagod sa pagwawala si Agnes, ay napaupo na lang siya sa gilid ng kanyang kama. Pinagmasdan niya ang mga punit na litrato ni Mia na nagkalat sa sahig. Maya-maya ay nakaisip siya ng isang masamang plano. Napangisi siya at pinulot ang isa sa punit na litrato ni Mia. Kinabukasan, nalaman niya na dinala pala ng kanyang ina si Mia sa ospital. Tumaas daw kasi ang lagnat nito. Anong oras ba sila umalis kagabi? Sayang hindi man lang ako nakasama. Mga 3:00 na madaling araw. Imposibleng magising ka nun kasi pagod ka sa party. Kahit na po pa, dapat ginising niyo man lang ako. Ayos lang yun anak. Pagkatapos ng trabaho mo, dumaan ka na lang sa ospital. Kasi mamaya pupuntahan ko sila. Itinext ng mama mo na na-confine ng kapatid mo. Nagka-LBM din kasi siya. Ewan ko kung ano ba nangyari sa batang yan at nagkasakit siya. Ay, ang tigas kasi ng ulo niya. Lalayas-layas, hindi marunong maglinis, magluto at magtipid. Yan yung napalaan niya. Siguro, puro delata o mga hindi masusustansyang pagkain yung kinakain nun. Siguro nga anak. Ay naku, sana magtanda na talaga siya para magkaroon ng kapayapaan ng bahay natin. Hindi ko po alam kung magtatanda ho siya pinuntahan niyo ni mama tapos inalagaan pa. Ano ibig mo sabihin anak? Hindi naman pwedeng pabayaan na lang natin ang kapatid mo. Lalo na at nagkasakit siya. Huwag niyo naman sana masamain yung sinasabi ko pa. Ano lang naman yung ibig sabihin ko, kung nalaman ko na maaga niyan ang nangyari sa kanya, di sana ako nalang sumundo sa kanya, pati pag-aalaga ako na sana yung nakagawa, para maging maayos kami. Pasensya ka na anak kung iba naisip ko. Pero totoo nga sinabi mo, dapat ikaw nga nag-alaga sa kanya. Ganito na lang, huwag ka na lang kayang pumasok sa trabaho. Puntahan na lang natin sila sa ospital. Sasabihan ko ang mama mo na ikaw na mag-aalaga sa kanya. Pwede naman ho yun. Pero kailangan ko muna magpaalam sa head namin. Umalis nga si Agnes ng araw na yon. Nakasalubong pa niya si Enzo, ngunit hindi niya ito pinansin. Sinundan pa siya ng binata pero hindi niya kinibo. Kaya hinablot na nito ang kanyang braso upang magkaharap sila.
Ayaw kasi ng binata na magkasamaan sila ng loob. Ano ba, Agnes? Umayos ka nga. Para kang bata. Wow bata pa talaga. Hindi ba valid sa'yo yung nararamdaman ko? Kung kampihan mo yung magaling mong kapatid, parang hindi mo ako best friend. Swerte ka lang kasi, inampun ka ng magulang mo na wala talagang anak, kaya wala kang kiniinggitan. Agnes, ayoko lang mapahama ka, kaya ako yung sinasabi. So, paanong paraan ako mapapahamak ha? Kampi sa akin ng mga magulang ko. Yun nga lang, nagdadrama na naman ng babaitang yun para mag-alala si na mama at papa. Ay nako, sorry na, huwag ka na magalit. Ayokong nagkakagalit tayo eh. Nag-aalala lang ako para sa'yo. Sus, nag-aalala. Kaya ko yung sarili ko, no? So, ibig mong sabihin, ayaw mo na ako maging best friend? Kahit nagsusorry na ako? Ay, sige na. Patatawarin na kita pero huwag mo na akong kukontrahin. Sige, I promise. Okay, good. Sige na, aalis na muna ako. Saan ka pala pupunta? Ihatid na kita. Diyan lang, kay Aling Nanita. Anong kailangan mo sa kanya? Mangkukulam yun eh. Ano? Anong mangkukulam? Naniniwala ka pa rin pala sa mga sabi-sabi. Hindi yun mangkukulam, no? Manggagamot yun. Bakit ka pupunta sa kanya? Magpapagamot ka ba? Hindi. Si Mia hinihingi ko ng gamot. Para makapagpakitang gilas na din ako ng mama at papa. Tsaka, pwede ba? Alam mo ikaw, ang dami-dami mong tanong. Sige na, taalis na ako. Pupunta na ako sa ospital mamaya. Huwag mo na akong sundan na. Susunod na lang tayo magkita. Kabisado ko ng likaw ng bituka mo, Agnes. Hindi mo tutulungan ng kapatid mo para lang magpakitang gilas. Mukhang may iba ka na naman plano. Kailangan ko malaman yun. Mukhang delikado. Palihim na sinundan ni Enzo ang matalik niyang kaibigan. Pumasok si Agnes sa bahay ng matandang babae na si Aling Nenita, na kilalang mangkukulam sa kanilang baryo. Halos kalahating oras ding nasa loob ang dalaga, pero matyagang hinintay ni Enzo na makalabas si Agnes. Nang makalabas na ito ay nagtago siya. Nakita niya ang saya sa mukha nito. Pumasok siya sa bahay ng matanda at doon niya nalaman ang katotohanan. Sinasabi ko na nga ba eh. Mapapahamak siya sa ginagawa niyang yan eh. Aling Nanita, dadagdagan ko yung bayad niya. Basta wag niyo na pong ituloy ang pangkukulam sa kanya. Masakit man pero kailangan ko tong gawin para turuan siya ng leksyon. Ikapapahamak po niya kapag nalaman ng mga magulang nila na siya ang nagpakulam sa kapatid niya. Ganito ho ang gawin niyo. Bagamat mabigat sa loob ni Enzo na ang matalik niyang kaibigan ang ipakulam, subalit kailangan niyang gawin yun. Sukdula na kasi ang inggit nito sa kapatid na umabot na sa punto na gusto na niyang ipakulam at mamatay si Mia para mawala na ito sa buhay niya. Nang araw ding yun, sumunod si Agnes sa ospital upang magpresentang magbantay sa ate Mia niya. Nakasalubong niya ang kanyang ina at itinuro kung nasaan ang kwarto ni Mia. Humingi pa ito ng pasensya sa kanya dahil hindi niya napipigilan na awayin siya ni Mia. Nagpasalamat pa ito sa kanya dahil kahit ganon si Mia, nag-aalala pa rin siya para sa kapatid. Pagdating ni Agnes sa kwarto, naabutan niya ang kanyang ama na kumakain ng prutas. Oh anak, nandiyan ka na pala. Kalalabas lang ng mama mo. Oo nga ho eh. Nakasalubong ko siya. Nga pala, kamusta na po si ate? Bumaba na ang lagnat niya. Baka bukas, pwede na siya makalabas. Ganun ho ba? Pa, pwedeng ako na lang ho ba rito para pagising ni ate, ako yung makita niya? Oo naman, napag-usapan na namin yan ng mama mo. Nanatili muna saglit si Rodolfo sa ospital. Kalaunan ay umalis din kaya naiwan si Agnes. Nang mapag-isa na si Agnes, nakangisi niyang pinagmasdan ang kapatid. Sa tingin mo ba, bukas makakauwi ka ng bahay? In your dreams, dahil unti-unting lalala ang sakit mo hanggang sa mamatay ka na. Sa wakas mawawala ka na rin sa buhay ko, punyeta ka. Unti-unting nagising si Mia. Pagdilat niya ay nakita niya si Agnes na nakangiti sa kanya. Nanghihina siya pero sinubukan niyang umupo. Huwag ka na munang umupo. Mahiga ka lang dahil nanghihina ka pa. Nasaan sina Mama at Papa?
Umuwi na muna sila dahil may mga gagawin pa sila. May meeting kasi si Mama sa school. Habang si Papa, magpapahinga na muna. Kaya ako na muna iniiwan dito. Ganun ba? Pakiabot nga yung tubig. Nauuhaw ako. Tubig ba? Eto. Bakit mo tinapon sa akin yung tubig? Ay, sorry ah. Kumakautos ka kasi. Para kang may yaya. Grabe ka. Ang sama mo talaga. Alam mo naman na may sakit ako eh. Pakialam ko kung may sakit ka. Ako may nakakaramdam ng sakit. Alam mo, kung hindi lang Agnes, ano nangyayari sa'yo? Teka, nanihikap yung dibdib ko. Tulungan mo ako! Nurse! Nurse! Tulong! Tulungan niyo kami rito! Hindi ako makahinga. Ano nangyayari dito? Si Agnes ho, nahihirapang huminga. Mabilis na lumabas si Rodolfo upang tumawag ng doktor. Ngunit pagdating ng doktor, nawala na ang paninikip ng dibdib ni Agnes. Nang suriin siya ng doktor, wala namang kakaibang nakita. Kaya ng araw na yon, ipina-check up din ni Rodolfo si Agnes sa takot na baka may sakit ito sa puso. Ngunit wala namang lumabas na sakit sa resulta ng kanyang check-up. Mabuti na lang nagsisigaw si Mia at pabalik na rin ako nun sa kwarto. Kung hindi, baka napano ka na. Kaya nga po, pero siguro. Kaya naramdaman ko yun kasi kung ano-anong inutos sa akin ni Auntie Mia. Isa pa po, lagi kong chinecheck yung lagay niya. Siguro wag mo nang bantayan ng kapatid mo. Kasi baka sobrang pagod ka kaya nangyari yun sa'yo. Kahit na walang lumabas na sakit sa resulta ng check-up mo, hindi pa rin tayo pwedeng magpakampante. Mas mabuti pa pong umuwi na muna ako. Pakiramdam ko kasi nanghihina na naman ako eh. Ewan ko ba, baka na-overfatigue siguro ako kaya ganito na lang yung pakiramdam ko. Umuwi na si Agnes dahil bukod sa mainit ang ulo niya sa kapatid, ay nanghihina rin talaga ang katawan niya. Pakiramdam niya, nahawaan siya ng sakit ni Mia. Pagdating niya sa bahay, agad siyang nagtalokbong dahil nakakaramdam na rin siya ng panlalamig ng katawan. Kinagabihan, nawala ang nararamdaman niyang sakit. Biglang lumakas na naman ang katawan niya. Nakakita siya ng maliit na sulat sa gilid ng kanyang higaan at isang tray ng pagkain na nakapatong sa maliit niyang lamesa. Iniwanan nila ako ng hapunan. Ay, bumalik na naman sila sa ospital. Habang ako, iniwanan na lang dito basta-basta. Feeling ko talaga nahawaan ako ng lecheng babaeng yun eh. Baka ganito rin yung sakit niya. Umaatake at nawawala rin naman. Pero ayos lang. Konting tiis na lang, Seth. Dahil ilang araw na lang, mawawala na siya sa buhay mo. Mas lalala pa yung karamdaman niya hanggang sa tuluyan na siyang mamatay. Sino yan? Naku, may nakarinig sa akin. Ako ito, si Enzo. Akong pinagbantay sa'yo ng papa mo. Ay, akala ko kung sino na. Pumasok ka na. Kumusta ka na ba? Sabi sa akin ng papa mo, hindi raw maganda ang pakiramdam mo. Naipa-check up ka raw pero walang findings ng doktor. Oo nga eh. Kasalanan kasi ng babaeng yun. Hinuhaan pa naman ako ng sakit. Hayaan mo na, darating din yung panahon na hindi na ako maiinggit sa sitwasyon niya. Ano bang sinasabi mo dyan? Na mawawala na yung inggit ko sa kanya. Dahil, magbabago ka, di ba? Siguro. Nga pala, nasan sila? Iuuwi na nila si Mia. Ganun ba? Oh, ba't nanamlay ka na naman? Inuna na naman kasi nila yung babaeng yun. Ewan ko ba kung bakit hindi pa siya mamatay-matay. Huy, ano ba yung sinasabi mo? Alam mo, kahit gaano ka pa kainis, kagalit, o kainggit sa isang tao, dapat wag mo hilingin na mamatay siya. Hindi mo alam kung paano gumalaw ang karma. Baka kamo siya yung makarma. Tingnan natin sa mga susunod na araw kung makatayo pa siya sa higaan niya. Bahala ka na nga. Mukhang maayos ka naman eh. Kaya alis na ako. Marami pa akong gagawin. Ayan na ang hapunan mo, saka malapit nang dumating ang mama at papa mo. Sige, umalis ka na.
Pagkaalis ni Enzo ay siya namang punta ni Agnes sa kwarto ni Mia. Gusto niyang makita ang mga gamit nito na pinagpapantasyahan niya na maging sa kanya balang araw. Itong mga gamit niya sa drawer, magiging akin to lahat. Pati itong laptop, gadgets. Yung malaking kama na to, akin na lahat to. Kapag namatay yung babaeng yun, ako na yung magiging kaisa-isang anak nila papa. At makakamit ko na rin sa wakas kung ano yung tinatamasa niyang kaginhawaan. Walang kaagaw ng atensyon. Hindi ko na kailangan ikumpara yung sarili ko sa kanya. Hindi na kailangan mamili ng mga magulang namin kapag ako ang natirang anak sa bahay na to. Nahiga siya sa malambot na kama ni Mia habang naglalaro sa kanyang imahinasyon ang mga mangyayari kapag nawala na ang kanyang kapatid. Hindi nagtagal, dumating din ang kanyang mga magulang kasama si Mia. Agad siyang bumalik sa kanyang kwarto at nagkunwaring hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Ngunit tila ba nagkatotoo ang kanyang pagkukunwari sapagkat nakaramdam siya ng pagkahilo at panlalamig ng katawan. Tuluyan siyang nagkasakit kaya siya naman ang nadala sa ospital. Habang si Mia naman ang gumaling. Tila ba nabaliktad ang sitwasyon dahil si Mia naman ang nagbabantay sa kanya. Bakit nandito ka? Nasaan si na mama at papa? Nasa bahay. Nagpresenta akong bantayan ka, kagaya ng pagpresenta mo nung nagkasakit ako. Ayoko sa'yo. Tawagan mo si na mama at papa. Gusto ko na sila yung magbantay sa akin. Ang choosy mo naman. Huwag kang mag-alala, hindi ako kagaya mo na nagbabait-baitan pero demonyo sa loob. Kaya ko ipakita na naiinis at iritable ko sa'yo nang hindi ka sinasaktan o di kaya tinatapunan ng tubig. Walang hiya ka! Gumaganti ka ba ha? No! Hindi ako gagante dahil ayokong bumaba sa level mo na sip-sip at higit sa lahat, inggitera. Sige lang! Isusumbong kita kay na mama at papa. Total, pinapaniwalaan naman nila ako. Huwag kang magsaya ate. Dahil hindi mo alam ang mga mangyayari sa'yo sa mga susunod na araw. Anong mangyayari sa akin? Don't tell me. May ginawa ka na naman na ikakagalit sa akin ng mga magulang ko. Inggitera ka talaga. Anong inggitera? Bawiin mo yung sinasabi mo! Talaga ba? Hindi mo alam, dumating ang inutangan mo sa bahay? Naniningil. Yung pinambili mo raw ng mga gamit na babayaran mo raw within 1 week. Sobrang tagal na raw nun ah. Nakita mo lang na bumibili ako ng gamit eh. Nangutang ka para lang masabi na may pambili ka? Hindi totoo yan. Anong inutang? Anong inutang yung pinagsasasabi mo? Sige lang, mag-deny ka pa. Umalis ka na nga rito. Napakasinungaling mo talaga. Babangon na sana si Agnes upang ipagtabuyan si Mia. Subalit umikot ang paningin niya kaya napasandal na lang siya ulit sa kanyang kinahihigaan. Ginapangan siya ng matinding lamig sa katawan, dahilan para manginig siya ng husto. Nataranta naman si Mia, kaya agad siyang nagtawag ng doktor. Nawala ng malay si Agnes at nang magising siya, ang mga magulang na niya ang nakabantay sa kanya. Nakahinga ng maluwag si Agnes dahil wala roon si Mia. Gumaan na rin ang kanyang pakiramdam kaya nailabas siya sa ospital. Sa wakas, nakauwi na rin ako. Ay, ayoko po talaga kasi sa ospital eh. Teka ho, bakit kanina pa po kayo nananahimik? Hindi ba kayo masaya na okay na ako at nakauwi na ako sa bahay? Anak, total, maayos ka naman ah. Gusto ko sanang itanong ito sa'yo. Tungkol ho ba ito sa naningil sa akin? Actually po pa, kaya lang naman ako nakapangutang eh. Dahil sa ambag ko dito sa bahay. Gusto ko lang ho kasing makatulong sa inyo. Ang sabi niya, ipinambili mo raw yun ng mga gamit. Anak, hindi ka namin inuobliga sa bahay. Pero wag naman sanang umabot sa punto na may nagwawala sa harap ng bahay natin dahil sa utang. Grabe naman si Mildred. Hindi makapaghintay. Pero ayos lang kasi binayaran naman na namin. Dapat nga ho dyan, di binabayaran eh. Anak, kung may inggit ka sa kapatid mo, huwag naman sanang sa puntong kailangan mo nang gumawa ng masama. Inggit ho? Kay Mia? Pa, alam niyo naman si ate. Gusto niyang siraan ako sa inyo. Nagsumbong ba siya nung siya yung nagbantay sa akin sa ospital? Kung oo, siya ang nangaaway sa akin kasi galit siya sa akin.
Hindi nakatiis ang kanyang ina at ipinakita ang resibo ng pagbebenta niya ng alahas. Nagkataon kasi na naghahanap siya ng damit ni Agnes para dalhin sa ospital nang makita niya ang resibo ng pagbebenta. At nang puntahan nila ang shop na nakalagay sa resibo, ang kwintas na regalo ng tiya Mona nila kay Mia ang binenta niya. Hindi maikaila ni Agnes yun sapagkat may pirma pa siya sa mismong resibo. Nagalit ang kanyang ina kaya tinalikuran siya. Hindi niya inaasahan na kayang nakawin ni Agnes ang kwintas at ibenta. Gayong ang pagkakakilala niya rito ay mabait na bata. Nagmamakaawa si Agnes sa mga magulang para patawarin siya. Pa, sorry ho. Ibabalik ko naman ho yun eh. Nainis lang ako kay Mia kasi lagi niya pinaparamdam sa akin na ampun ako. Tapos si tita naman, pakiramdam ko, ayaw niya sa akin kaya naisipan ko na ibenta na lang yung kwintas. Sa totoo lang anak, nadismaya talaga ako sa ginawa mo. Hindi ko akalain na magagawa mo yun. Ipinagtatanggol pa kita sa ate mo kasi ang akala ko, kahit ganun ang trato niya sa'yo, hindi ka magiganti. Binilhan pa naman kita ng kwintas kagaya na ipinangako ko sa'yo. Pero papasensya na. Nagawa ko lang naman yun para makaganti kay ate. Pero ibabalik ko yung kwintas niya. Pangako ho. At ako pa talaga ang binaligtad mo? Na ako ang masama? Ang kapal mo talaga. Kaya hindi kita matanggap dahil bukod sa inggitera ka na nga, napaka-plastic at sinungaling mo pa. Ang ginagawa mo ako masama sa mata ng mga magulang ko. Para ano? Para magmukhang kontrabida? Totoo naman eh. Masama kang kapatid kaya kinuha ko yung kwintas mo. Ibalik mo yon ngayon din. Darating si tiya mo na ngayon at kapag nalaman niya na kinuha mo yon, magagalit siya sa'yo. Mia, tama na. Hindi maayos ang problema kung nagsasagutan kayo ng kapatid mo. Hindi ko ho siya kapatid! Sasagot na sana si Agnes nang bigla siyang tumumba. Muli siyang nahilo at nanlamig ang buong katawan. Mabuti na lamang at nasalo siya ng kanyang ama. Nanginginig pa siya habang dinadala sa ospital at tuluyan ng nawala ng malay habang nasa biyahe. Nasaan ako? Ano nangyari? Patay na ba ako? Nasa ospital ka. Dinala ka rito ng papa mo kasi bigla ka raw nawala ng malay. Ano ba nangyari? Si Papa, nasan siya? Nasa nurse station. May inaayos siya ron. Galit pa ba siya? Bakit naman siya magagalit? Ano bang ginawa mo? Ang babaita kasing yun. Kung ano-anong kasinungalingan yung sinasabi niya kay Papa. Nakesyo, inggit daw ako sa kanya kaya ninakaw ko rin yung kwintas. Buisit talaga siya. Paano nila nasabi na ninakaw mo yun? Ewan ko sa... Parang binibiyak tong ulo ko, Enzo. Tulungan mo ako. Teka, tatawagin ko si Uncle Rodolfo. Hindi ko na kaya, Enzo. Huwag mo akong iwan. Ang sakit. Hindi maintindihan ni Agnes ang sakit na nararamdaman niya ng oras na yon. Naiwan siyang mag-isa sa kwarto. Dahan-dahang lumalabo ang kanyang paningin hanggang sa tuluyan siyang nawala ng malay. Nakita niya ang isang maitim na lalaking humahabol sa kanya. Takot na takot siya dahil tila walang katapusan ang daang kanyang tinatahak at walang mga bahay o punong maaari niyang pagtaguan. Hinihingal na siya ngunit natatakot siyang huminto hanggang sa makarinig siya ng boses ng isang babaeng tumatawag sa kanya. Agnes! Agnes! Gumising ka na! May lalaki. May itim na lalaki. Tinahabol niya ako. Anong lalaki? Alam mo bang ilang araw ka nang hindi nagigising? Akala nga namin na-comatose ka na. Halos wala na kaming pahinga dahil sa'yo. Nagpapalit-palit na nga kami sa kababantay sa'yo Bakit ka ba nagbabantay ha? Hindi kita kailangan. Umalis ka na nga rito. Ikaw na nga tong tinutulungan, ikaw pa tong may ganang magalit. Sige, aalis ako. Mamayang gabi pa darating si na Papa para siya naman ang magbantay sa'yo. Bahala ka riyan. Bahala na nga ako sa buhay ko. Akala mo kung sino? Nagbabait-baitan na naman yun. Alam na alam ko yun dahil ganun ang ginagawa ko. Kaya hindi ako pwedeng magpalin lang sa kanya. Pero bakit ganun? Bakit hindi pa siya nagkakasakit? Dapat ilang araw pa lang yung lumipas. Nagdideliryo na siya at malapit na siyang mamatay. Sandali. Na-scam ba ako ni Aling Lenita?
Naku, umanda talaga siya pag uwi ko. Babawiin ko yung binayad ko sa kanya. Pwisit na babaeng yan. Dahil wala nang nagbabantay kay Agnes, nakaramdam na naman siya ng panghihina ng katawan hanggang sa muling mahilo. Natatakot siyang makatulog muli at makita ang maitim na lalaking dahil tila totoong-totoo ang nangyayari. Pinilit niyang labanan ng antok ngunit hindi niya nakayanan. Habang nanlalabo ang kanyang paningin, unti-unti niyang naaninag ang maitim na lalaki. Napapaiyak na siya at sisigaw na sana, ngunit dahan-dahan na ring nawawala ang kanyang boses. Tulong! Agnes! Agnes! Agnes, ano nangyayari sa'yo? Tulong! Ano nangyayari sa kanya? Tumawag ka ng doktor! Ako na muna ang bahala sa kanya. Agnes! Agnes, gumising ka! Huwag ka susuko! Labanan mo ang sakit mo! Tuluyang nawala ng malay si Agnes at sa panaginip niya, nasa loob na siya ng kabaong. Ngunit nahihirapan siya at di makahinga dahil hindi lang siya ang nasa loob ng kabaong. Maging ang mga gamit na kinaiinggitan niya kay Mia ay naroroon. Mga damit, sapatos, cellphone, alahas, make-up at kung ano-ano pa. Iyak siya ng iyak dahil mas lalo yung nagpapasikip sa kanyang kabaong. May mga taong nagsilapitan sa kabaong niya at nakasilip. Mga katrabaho niya na nakangiti, nawari natutuwa sa napapanood nilang nangyayari kay Mia. Hindi na siya makahinga at makagalaw, ngunit walang tumutulong sa kanya. Hanggang sa may mga tumulak sa mga yon. Si Mia. Binuksan ang kanyang kabaong, dahilan upang magising siya. Ayos ka lang? Ano ba tong nangyayari sa'yo? Ilang araw ka ng ganito Ate, sorry. Hindi ko na kaya. Natatakot na ako. Patawarin mo na ako, please. Ano ba nangyayari? Bakit ka nagsasorry? I'm sorry kung ginagawa kita masama sa kwento ko. Dahil sa inggit ko sa'yo. Sorry kung ginagamit ko nang hindi mo nalalaman yung mga gamit mo. Sorry kasi ang sama-sama ko, ate. Ayoko na mabuhay at mamatay ng ganito. Maawa ka naman sa akin, oh. Pakiramdam ko kasi kahit anong gawin ko, ganun nagmamahal sa akin eh. Nung bata ako, lagi akong pinapalo ng lola ko kapag may mga gamit akong gusto. Minsan, inungod-ngod niya ako sa balde ng tubig. Lagi niya sinasabi na walang magmamahal sa akin at mamamatay ako mahirap. Naiinggit ako sa mga bata noon na may mga magulang at nakukuha nila yung mga gusto nila. Halika, yayakapin kita. Tahan na, bunso. Alam ko naman na ginagamit mo ang mga gamit ko noon eh. Kaya siguro, kinamuhian kita. Gusto ko naman talaga magkaroon ng kapatid pero akala ko, masama ka talaga eh. Walang may alam na ganyan pala ang pinagdadaanan mo. Ate, huwag niyo akong kamuhian. Handa ako magpatingin sa psychiatrist para lang matapos itong pagkainggit ko sa'yo. Ayoko ng ganitong pakiramdam. Huwag ka mag-alala. Tutulungan ka namin ma-overcome mo ang trauma mo. Tutulungan kita. Nandito lang ang ate, ha? Dahil sa taus-pusong paghingi ng tawad ni Agnes kay Mia, si Mia na mismo ang nagsabi sa kanyang mga magulang tungkol sa pagpapagamot ni Agnes sa isang psychiatrist. Nalaman yun ni Enzo kaya ipinatigil na niya ang kulam sa matalik na kaibigan. Ang mahalaga kasi ay natutunan niya ang kanyang leksyon. Unti-unti namang nakita ni Agnes ang halaga niya sa pamilyang kumupkop sa kanya. Hindi pa man siya tuluyang gumagaling, todo ang suporta nila na gumaling siya. Wala silang bahid na pagkamuhi kay Agnes matapos nilang malaman ang mga pinaggagawa niya dahil lang sa inggit kay Mia. Sinubukan niyang tulungan ang sarili upang magbago nang sa ganon ay hindi magkatotoo ang kanyang huling panaginip, kung saan kasama niya sa kabaong ang mga bagay na kinaiinggitan niya sa kanyang ate. Kusa niyang binago ang sarili hanggang sa naging maayos ang samahan nila ni Mia. Sa panahong kasalukuyan, nagkatuluyan si Mia at Enzo at ang naging tulay ay si Agnes. Samantalang si Agnes, nagkaroon din ng sariling pamilya.
May kambal na anak at ipinapakita nito ang pagkakapantay-pantay nila nang sa ganon walang mamuong inggitan sa pagitan nila. Kapag nagkikita ang magkapatid, napag-uusapan nila ang kanilang nakaraan. Pero hindi na mabigat sa dibdib dahil nalagpasan ni Agnes ang pagsubok sa kanya ng Diyos sa pamamagitan ng ate niya. Minsan talaga, ang sobrang inggit ay nakakapagtulak upang gumawa ng hindi mabuti. Kagaya ng paggamit ng mga gamit na hindi sayo, pangungutang kahit hindi naman kaya ng sahod, at higit sa lahat, ang hilingin na mamatay ang taong kinaiinggitan. Bagamat may mga inggit na maaaring gamitin upang maging inspirasyon sa buhay, mas marami pa rin ang negatibo sa pagiging inggitera. Laging pakatandaan na ang buhay natin ay kanya-kanya. May sari-sarili tayong landas na tinatahak na siyang dapat pagtuunan natin ng pansin. At hindi ang buhay ng ibang tao na inaakala mong mas nakakaangat sa buhay natin. Tandaan natin na ang pagiging kontento sa sarili nating buhay at ang pagmamahal ng pamilya ang mas mahalaga kaysa anumang luho sa mundo. Kaya bilang ampon o kahit sino pa man, dapat makontento tayo at kung hindi man, magpursige sa tamang paraan para makamit natin kung ano man ang gusto natin para sa ating kinabukasan. Kayo ba mga apo? May kilala ba kayong tao na inggitera? Maaari kayong magbahagi ng inyong komento at opinyon. Naway may hatid na magandang aral ang kwento na ito. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa lagi inyong pakikinig mga apo.